O ayan, di nagmukhang tao. Siya, dyan ka muna, magbibihis ako. Sabi na ayoko magsimbi. Ayaw mo magsimba? Hindi ma. Papagalitan mo na naman ako eh. At anong gagawin mo dito sa tayo nito ngayong umagang pangiling araw? Hindi ako sasama. Kasama ko na lang si Tio Simon. Ah, ang artistang yun. Ah, patawarin ako ng Diyos. Basta, maiwan ako. May pagkwentuhan na lamang ako kay Tio Simon. Makipagkwentuhan ka? At anong kwento? Tungkol sa kalapastangan sa banal na pangalan ng Panginoon? Hindi mama, maganda ang pinakwento sa akin ni Tio Simon. Ah, gusto ka na. Gusto na. Bago ako magalit na totohanan at humarap sa Panginoon ngayong araw to na may dumay sa kalooban. Pero, Gusto na sabi eh. Sino yan? Ako, Ipag. Naulinigan kong tumutukol si Boy sa inyo. Maaari bang pumasok? ayoko magsimba Tio Simon, maiwan ako sa'yo rito. Hindi ako sasama kay mama. Yan ang tinatuto ng pamangkin mo, kuya. Hindi raw siya sasama sa simbahan. Kailangan ka nga namang sumama sa simbahan, Boy. Kung gusto mo ako sumama, kayo maghintay at ako'y magbibihis lamang. Nakakapagtaka. Ano kaya nakain ng amain mong iyon at naisipang sumama ngayon sa atin? Ngayon ko naman siya makikitang lalapit sa Diyos. Kung kasama po si Tio, sasama rin ako. Hayun! Kaya lang ako sasama ngayong amain. At kung hindi, hindi ka rin sasama. Pero mabuti rin iyon. Mabuti sapagkat hindi lamang ikaw maakay ko sa wastong landas, kundi ang kapatid na iyong ama na isa ring namatay siyang hindi man lang nakapag-Jesus. Kasi matigas ang kalooban niya sa pagtalikod sa simbahan. Pareha silang magkapatid, sila ng iyong amain. Sana'y magbalik loob siya sa Diyos upang makatulong siya sa pagliligtas sa kaluluwa ng kanyang kapatid na sumakumilang buhay na. Siya nga pala, magbibihis din ako. Nakalimutan ko kasi ay... Diyan muna kayo ni Boy, kuya. Iba na talaga ang tumatanda. Madaling mangawit, mahina ang katawan at... Bakit? Napinig mo kay Tio Simon? Ito ba ang sinasabi ng mama na nandun yung paruso ng Diyos? Sinabi ba yan ng mama mo? Oo raw po eh. Hindi kayo nagsisimba. Hindi raw kasi... Di totoo, Boy, na hindi ako na naniniwala sa Diyos. Pero yun ang sabi ni Mama, Tio Simon. Hindi raw kasi kayo nangingilin kung araw ng pangilin. Bakit hindi kayo nangingilin, Tio Simon? May mga bagay, Boy, na hindi maipaliwanag. May mga bagay na hindi maipaalam ng salita. Ang mga bagay na ito ay malalaman lamang sa sariling karanasan, sa sariling pagkamulat. Ngunit kung anumang itong mga bagay na ito, Boy, ay isang ang tiyak na malaki ang pananalig ko kay Bathala. Kaya ka sasama sa amin ngayon. Oo, Boy. Sa akin ang simbahan ay hindi masasama ang bagay. Kaya huwag mong tanggihan ang pagsama sa iyo ng iyong mama. Kung hindi mabubuti sa iyo ang pagtanggi ang pagkawala ng pananalig. Nangyari na sa akin iyon at hindi ako naging maligaya. Hanggang isang araw, may nangyari sa ako na nagpaiba ng aking sariling paningin. Ano po yung Tio? Ito ang manika ng batang nasagasaan ng truck. Kinuha ko nga ang manika, Boy. At noon, naganap ang pagbabago sa aking sarili. Sapagkat nang yumuko ako upang damputin ang manika, ay nakita ko ang isang tahimik na nagtitiwalang ngiti sa bibig ng patay na bata sa kabila ng kadurog ng kanyang buto. Ngiting tila ba nananalig na siya ay walang kamatayan. Mula noon, ako'y nag-isip na, Boy, na hindi ko na makakalimutan ang pangyayaring iyon. Inuwi ko ang manika at iningatan, hindi inihiwalay sa aking katawan bilang tagapaalalang lagi sa akin ng matibay at mataos na pananalig ng isang batang hanggang oras ng kamatayan ay nakangingiti pa at aking tinandaan sa isip, kailangan ng isang tao ang pananalig kahit anong pananalig
kahit anong bagay, lalong mabuti kung pananalig kay Bathala. Kung may panimbulanan siya sa sandaling kalungkutan ng sakuna ng mga kasawian upang may makapitan siya kung siya ay ginugupo na ng mga hinahakit sa buhay. Tayo na, baka wala na kayong dat ng misa. Hinahanap ko pa kasi ang aking dasalan, kaya ako natagalan. Tayo na po kuya. Tayo na mama, tayo matulog lang ng kampanay. Tayo na. Tayo na tiyo. Hiwaga ng panahon, akbay ng ambon, sa piyesta ng dahon, ako'y sumunod.